is ginto. Pangalawa, silver. So, dito sa dalawa na to, dito natin kukunin ang nisab ng pera. Sa dalawa na yan, kukunin natin ang nisab ng pera. Dito natin malalaman kung magkano ba ang pera na dapat meron ka para maobligahan ka ng magbigay ng zakah. Kasi wala namang pera na yun. Wala po tayong tinatawag noon na piso. Wala po tayong tinatawag na real, dollar o any currency. Wala pong pera na ganyan noon. Naintindihan? Wala pong pera na ganyan noon. Kaya naman, paano natin bibigyan ng zakah ang piso, real, dollar na wala naman noon? Porsyento. Yes, paano natin ngayon? Yan yung aalamin natin kung ang perang meron ka may zakah o wala. Yung sahod mo ba may zakah o wala. Okay, dito na yung aalamin. Ngayon, itong ginto na to at saka silver, ito yung pera noon. Pero anong tawag dyan noong time? Anong tawag dyan? Ang tawag dyan noon, nakikita na? Okay. Ang tawag noon sa ginto ay dinar. Ang tawag sa ginto noon ay dinar. Naintindihan? Ang tawag sa ginto ay? Ang tawag naman sa silver ay dirham. Pera ng ano, pera ng doon. Okay. Naintindihan? Ang pera noon, dinar at saka dirham. Ang tinutukoy sa dinar, ginto. Ang tinutukoy sa dirham, so dapat malaman ninyo. Ngayon, meron din tayong tinatawag na dinar at saka dirham. Ano pagkakaiba nitong dalawa? Anong pagkakaiba ng dalawa? Dinar ay currency ng Kuwait, samantalang ang dirham ay currency ng... So, anong pagkakaiba niya dito? Ginto at saka silver. So, ang pagkakaiba nila, ito, purong ginto, purong silver, ito, Pera. wala siyang, walang presyo yung pag napunit, palitan. Naintindihan? Pag napunit, papalitan, pwede kang gumawa uli. Pero ang ginto, pwede bang gumawa uli ng ginto? Hindi ka pwedeng gumawa ulit ng... Kailangan maghanap ng... kasi ito may presyo. Kahit mapunit, kahit maputol, may halaga pa rin. Ang papel, ang dinar, ang dollar, pag napunit, ang pagkakaiba nila, pag ang pera, pag pinunit-punit mo yan, may pupulot, wala na. Ang ginto, pag nadurog, may pupulot, wala. Kita niyo pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba ng pera noon at saka na pera ngayon. So gusto ko may unawaan nyo na mabuti. Kasi meron ditong ibang pagkaunawa sa panahon natin ngayon. So intindihin nyo na mabuti. Ang pera noon, dinar, at yun na yung ginto. Ibig sabihin, ang pera na tumatakbo noon, purong ginto at saka purong silver. Nagets nyo? Pag bibili ng pagkain, ang dala sa time ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, purong ginto at saka purong silver, kaya lang tinatawag na anong tawag? Dinar at dirham. Ang tawag noon. Ibig sabihin, pag bibiling ko yung tamar mo, ang gagamitin kong pera ay ginto. Pero ang tawag dyan, ilang dirham? Puro. Naintindihan? Dito yung umiikot na pera noon. Dinar at saka dirham. Dahil dito, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag umabot ang dirham mo, kapag umabot ang dirham mo noon sa halagang 20, ilang piraso? 20 pieces. Ibig sabihin, ano yan? Sino bang may coins dyan? Meron ba kayo? Oh, ito. Pag umabot na 20 piraso, mithqal, ibig sabihin, siya ay pumasok na sa nisab. Pumasok na sa nisab. 20 na dirham.
Ay, dinar. Oo, dinar. Pag umabot na ng 20 na dinar, bumabot ka na sa nisab. Noon yan, gusto ko munang balikan natin ang original na batas. Pag umabot naman ang dami mo ng dirham, ng 200, ang dami, pumasok na sa nisab. 20 na dinar, nakanisab ka na. 200 na dirham, nakanisab ka na. Pero ang tanong, meron pa bang dinar at dirham ngayon? Wala na. Meron, wala na. Wala na. Pero mga ginto, sad na Bakit ito tinutukoy nyo? Wala na to. Wala nang dirham at dinar noon. yung pera noon. Ngayon, ang meron na lang, Ah, hindi na po ginagamit to. ayun, wala na. Wala na. Ang tawag na natin ngayon ay ginto at saka silver. Pero ngayon, para saan to? Pera. Para saan tong ginto at saka silver ngayon? Nagsusuot. Sinusuot na lang. Dati, Gets niyo ba yung gusto kong ipahiwatig sa inyo? dati pwedeng ibili. Ngayon, hindi na pinambibili. Tayo suot na lang. Sinusuot na. So, ang nangyari ngayon, itong ginto at saka silver, ang alahas na siya. Palamutin na lang. Palamutin na lang siya ngayon. Pero, kahit sabihin natin na ang ginto at saka silver ngayon is hindi na umiikot sa market para pangbili ng mga item, alahas, hindi ka pa rin exempted. Papasok pa rin sa nisab ang mga alahas mo. Naintindihan? So, ibabalik pa rin natin sa bilang niya. Kaso lang, wala na nga ang bilang. So, nung gagawin natin, pag bumili ka ng ginto at silver, paano mo bibilhin yan? Tinitimbang. So, dahil dito, ang ginto at saka silver ay pupunta siya sa timbang. Naintindihan? Ang tanong, paano ko malalaman na ang 20 na dinar at saka 200 na dirham ay makukuha ko yung timbang niya? Okay? So, tinimbang ito ng mga scholar natin. Nung tinimbang nila, direct to the point, nung tinimbang nila yung dinar, okay, nung tinimbang nila yung dinar to ginto, okay, medyo umiikot na masyadong, lumalawak yung no? Okay. Tinimbang nila. So, nung tinimbang nila yung ginto ngayon, so 20 pieces, medyo magaan-gaan yun. So, ang kanyang timbang ay 85 grams. 85 grams tong 20 na dinar. Sa time ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, take note, estimated lang po yan. Estimated. Kasi wala tayo sa time ng Propeta para timbangin natin. Estimated lang nila yan. Yung 20 na dinar is tumitimbang na ginto ng 85 grams. At ang ginto na tinutukoy noon, purong ginto. Purong ginto yung pinangbibili noon. Kaso ngayon, may 21 carats, may 22 carats, may 24 carats. So, 24 carats, yun yung 100% na May 18 carats, may 16 carats, 14 carats. Pero, ang tinutukoy dito sa pinag-uusapan natin ay ang purong ginto na 24 carats. Gusto ko sana palawakin pa ito, pero para mas maintindihan. Pero kailangan talaga ng mathematics dito eh. Okay? Pero, ano ko na lang muna. So, kapag meron ka ng ginto na alahas, take note, alahas, ano man ang layunin mo dyan, okay, basta ka na muna yan. Sa silver naman, balikan ko lang yan Sa silver, marami o konti? Marami. So, anong ibig sabihin yan? Mabigat. So, ang bigat niyan is 595 grams, more than 1/2 kilo. Naintindihan? Kung may silver ka na 595 grams, umabot ka na sa nisab. Umabot ka na sa nisab. So, kuha nyo lang pag hindi nyo maintindihan, So, ang original 20 pieces, yung dinar, ngayon, ginto ng tawag dyan, yung dirham, silver na po yung tawag dyan. So, dahil dito, ginagamit na po, hindi na po pinambibili sa market. Wala pong pupunta ng bakalan ang bibili niya. Ginto. Sabi niya, ay, para saan yan? Pero kung okay, walang problema. Pero palitan na mangyayari sa atin. Sabi mo, palitan mo ng yan. Hindi naman yan
pera. Okay? So, 85 grams at saka silver is 595 grams. Yan ang nisab ng ginto at saka silver. Ngayon, kapag may alahas kang ginto na umabot ng 85 grams, na obligahan ka nang magbigay ng zaka. Pag mayroong kang silver na umabot ng 595 grams, na obligahan ka nang magbigay ng zaka. Pero hindi pa ura-urada. Ano yung panghuling kondisyon na binanggit natin? Ano pa? Basahin nyo. Kaya balikan nyo yung kondisyon eh. Kondisyon. Oh, anong sabi dyan? Anong ibig sabihin ng hawlan nil hawl? Yearly. Isang taon. After 1 year, pag nagkaroon ka ng 85 grams ngayon, umabot na yung naipon mo ngayon, saka mo bibigyan ng zaka, pagkalipas ng 1 taon mula nung nahawakan mo. Hindi agad-agad magbibigay ka. Kung gusto mo mag-advance, pwede. Pero naobligahan ka, hindi. 85 grams, 595 grams. Dito nagkaroon ng opinion ang mga ulama. Nagkaroon ng opinion ang mga ulama. Paano kung ang ginto na yan o silver na yan na alahas ay ginagamit lamang ng mga babae sa okasyon, program, any occasion, kasalan, reunion, akika. Ano na mga babae? Naka-akika yan, mashallah. Yung iba, hindi na makaano kasi ang bigat-bigat ng alahas. Hindi na makita yung kamay. Normal sa mga babae. Normal sa mga kababaihan na ano bang tawag doon? Paligsahan. Padamihan ng alahas. Yung iba, mahiya na ilabas yung sing-sing niya. Bakit? Yung iba, ang taki ng... Oo. Yung iba, hindi naman, yung hikaw, pagkita dito yung hikaw. May iba dito ang haba ng... So, ganun yung mga babae. Naintindihan? So, sa mga babae, mayroon sa kanila na nagtatago ng sing-sing, ay nagtatago ng ginto o silver para lamang sa okasyon. Ang tanong dito, naobligahan pa rin ba silang magbigay ng zaka kahit anong layunin mo sa ginto at saka silver na yan, kahit na inegosyo ko man yan, itago ko man yan, o gamitin ko sa equation, bibigyan ba ng zaka? Ang pananaw ng karamihan sa ulama, kapag ang alahas na yan is ginagamit sa mga okasyon, walang zaka. Pananaw ng karamihan sa ulama. Naintindihan? Pero, para kay Imam Abu Hanifa, rahimahullah, may zaka. Para kay Imam Abu Hanifa, anumang layunin mo sa ginto na yan, sister, ginagamit mo man yan sa okasyon, mayroong zaka at sinang-ayunan din ito ng huling scholar natin, like halimbawa ni Sheikh bin Baz, rahimahullah, na ang ginto, kahit ano pang layunin mo dyan, mayroon pa ring zaka. Naintindihan? So, ang pananaw ng karamihan sa ulama, walang, pero pinakamahinam, bigyan na lang ng zaka. Pinakamahinam, bigyan na lang ng zaka, anumang layunin mo sa ginto na yan, inegosyo mo man, itago mo yan. Kasi ang yun ang sabi na, waladin na yaknizun na dahab wal fiddata. So yung pong nagtatago ng ginto at saka silver, sabi ng Allah sa Suratul Tawbah, ay parurusahan. Yung nagtatago. Pangkalahatan yung sinabi ng Allah sa Quran, na ang sino mang nagtatago ng ginto at saka, ibig sabihin nagtatago. Ibig sabihin anong layunin mo dyan, bibigyan mo ng zaka. Gagawin ng Allah na plansa. Ipaplansa sa'yo sa mukha. Sa tagiliran. At saka sa likuran, yung mga nagtatago ng ginto at saka silver na hindi binibigyan ng. So, intindihan. So, pananaw ni Imam Abu Hanifa, ang ginto at saka silver, basta pa mayroong kanyan at umabot na sa nisab, kailangan mong bigyan ng zaka. Ang pananaw naman ng karamihan sa ulama, kapag ginagamit lang sa okasyon, walang zaka. Ang mayroon lang zaka, yung itinatago, dininegosyo, mayroong zaka pag umabot sa nisab. Magkano ang kanyang zaka? Ang zaka niya is rubu'ul ushr. Rubu' al-ushr, which is ang kanyang zaka ay 2.5%.
2.5%. Ibig sabihin, i-divide mo ang bawat isang daang piso, kung titingnan mo, 250 pesos. Ustad, para linawin lang. Sa ginto yan, 2.5. Ginto at saka silver, Takas po. ang kukunin. So, ano mo gagawin mo? Sa hindi mga marunong mag-mathematics, ganyan na naman ang gagawin mo. Oh. Divide mo lang sa 2.5. So, anong lalabas? 40. Naintindihan? Ang lalabas ay 40. So, magkano yung i-divide mo ang 85 sa 40, magkano? 2.125 if I'm not mistaken. So, i-divide nyo nga. 85 divided by 2.5. 40. Okay. Hindi na kayo percent. 2.1. 2.1. So, ang zakah niya is 2.1. Silver, magkano yung zakah niya? Divide mo sa 40 para sa 2.5%. Magkano? Gram yan, gram. 238. 2 point? Divide nyo ba? 595 divide 40. Kayo talaga, pati yun nandiyan ang yung calculator, yung pampindot. 14.8. Kayo talaga. 14? 14.8. Point? 8. So, tinype nyo yan, dinivide nyo sa 40, itong lumabas. Tama? Okay. Mamamaya, pati calculator, hindi nyo na alam gamitin. Kayo talaga. Okay. So, yan yung kanyang... Okay, ang tanong, pag sumobra na sa 85 grams ustad, ito lang ba yung bibigyan ko? 85 lang? Paano pag umabot ng 90 grams, 100 grams? Lahat yun, itutotal mo. Dito lang talaga siya mag-start. Pag umabot na dyan, may zaka na. Pag umakyat pa, itutotal mo lahat yun. Ididikunin mo yung 2.5%. Naintindihan ba yung sinasabi ko? Okay. Ngayon, ustad, dahil napag-usapan natin ang ginto at saka silver, pag hindi umabot ng 85 grams ang ginto mo, hindi umabot ng 595 grams ng silver mo, walang zaka. Walang nisab. So gusto kong palawakin pa yung kaalaman nyo. Siguro balikan ko na lang yan kasi actually malilito yung iba dito. Ngayon ang tanong, ustad, paano pumasok yung piso real sa sa nisab? Paano papasok ang real, ang dollar sa nisab? Buburahin ko muna to? Pipicture niyo mo muna? Kasi wala na akong susulatan. Wala na akong susulatan. At ikaw lang. Papa. Picturean niyo rin ako. Okay? Okay na? Sige. Huwag puro picture na hindi maintindihan. So, kaya natin nilagay ito kasi ang mga kapatiran natin ng mga Muslim, kanya-kanyang sahod yan. Anong currency? Paano malalaman ni sister na nagtatrabaho sa Pilipinas, empleyado ng gobyerno o may pera, na ang kanyang pera ay umabot sa nisab? Paano naman sabi ni sister, ako po ay taga Saudi Arabia, magkano naman po yung zaka ko? Sabi naman ni Amerikana, na nagtatrabaho sa Amerika, sabi niya, Ustad, magkano naman po ang zaka ko? Sahod ko po dollar. Sabi naman ni taga Dubai, Ustad ko. Pupupungking tayo dyan, May taga Dubai ka ba? Okay. So, taga Dubai, magkano ang zaka ko? Sabi naman ni taga mali pala. Kuwait. Yung dinar pala, Kuwait. So, taga Kuwait, magkano yung zaka ko? Sabi naman ni taga Dubai, magkano ang zaka ko? So, depende. Depende kung anong currency. Pero, lahat yan, babalikan natin. Paano natin malalaman na ang pera na hawak mo ngayon ay papasok na sa nisab, kahit anong currency. Hindi mo na kailangan itong i-convert sa piso. Okay. Ang original na pera natin, katulad ng sinabi ko noon, ay ginto at saka silver. Ginto at saka silver. So, wala ng dinar, wala ng dirham. So, saan natin ibabalik?
Silver. Ginto at saka silver. Dalawa yan, nisab yan. Pera yan noon, yung parehong dalawa. Dahil, ang pera natin ngayon, isa lang naman. Piso. Piso lang. Wala na pong magkakaiba yung dalawa. Hindi katulad doon, may dinar at saka may dirham pagkaiba. Ngayon, isa lang. Piso lang. Piso lang talaga. So dito, saan natin ibabase ang piso? Ginto ba o silver? Ibabase natin, nagkaroon ng opinion dito ang mga ulama. Sabi nila, ibabase sa ginto kasi matatawag ka na may kaya. Kasi ang kondisyon, sabi nila, sa pagbibigay ng zakah, mayroon ka ng kakayahan. Which is, ang 85 grams is 100,000 ang equivalent sa piso yan. Pero, ang pananaw naman ng ilan sa mga ulama, hindi ang kondisyon dyan, kailangan may kaya ka. Ang kondisyon dyan, umabot ka na sa nisab. So, parehong ang dalawa niya, is naka-nisab. So, dahil dito, ibabase natin ang piso sa pinakamababa sa kanila kasi naka-nisab lahat eh. Pag ito tinanggap mo, i-reject mo ito. Hindi naman pwedeng i-reject mo yan. So, kukunin natin pinakamababa. Ang pinakamababa ngayon sa dalawa ay silver. So, 595. So, ibig sabihin, sa mga nagtatanong kung paano ko malalaman na ang aking sahod o pera ay umabot na sa nisab, dito natin ibabase saan? Sa silver. Kaya kahit kayo tanungin, brother, sisters, lagi mo dyan ibabalik ang nisab sa 595 grams. Paano ko ngayon malalaman na yung sahod ko ay umabot na sa nisab? May mga mali na sumagot noon. Hanggang ngayon, may mga nag-i-issue pa rin. Di ba binanggit natin kanina, ilang piraso ng dinar? 200 na dirham pala. 200 na dirham. Ang tinutukoy dito, purong silver sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman pwede na kunin mo yung 200, tapos i-multiply mo sa presyo ng dirham. Yan yung mali ngayon. Magkano ba ang dirham ngayon? Halos pareho din sa real. Kunti lang din ang Mga 14 pesos? 15? 16, Mga 16 ang dirham? Alam nga naman na si isa 16 mo yan. Tapos i-multiply mo sa 200. Ibig sabihin, ang ano mo ngayon, magkano ba? Pag i-multiply nyo nga. 200 kayo. 16. Sige nga, i-multiply nyo nga. 595, 200 times 16 pesos? 3,200. 3,000? Sabi nila, 3,200? Sabi nung iba, Ustad, may zakah na ba ako? Bakit? Ang sahod ko, 5,000. Nagbibigay na yung iba ng zakah dahil ang pera niya ay 3,200 kasi minultiply niya yung time ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dirham sa dirham ngayon. Ang layo naman para ibase. Bakit pareho ba yung dirham noon at saka dirham ngayon? Kaya nga gusto kong maintindihan nyo na maunawaan nyo, bakit yung iba nagbase naging 3,000 na lang na ang pera niya makanisab na? Napakaliit lang. Purong gintong pinag-usapan nung purong silver ang pinag-usapan. Puro ba yung dirham na yan sa Dubai? Pag pumunta ko ng Dubai, anong hahawakan kong pera? Ha? Papel. Papel o silver? Papel. Paano? Kaya nga walang pagpapariho. Shatta na ba yung nadalik? Walang pagkakapariho sa dirham ngayon at saka dirham noon. Ang layo. Kaya dapat i-convert muna natin. 'Di ba? Naintindihan nyo? Para ano? Kasi may naghahatol na ganito daw. Paano mo gagawin na 3,000 nakanisab ka na? Hindi naman na tinutukoy ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung dirham na sa Dubai. Di sana natatalakay na dito na ang zakah natin ay nakabase sa dirham ng Dubai. Wala pong scholar na nagsabi na ang zakah natin ngayon na dirham at saka dinar ay ibabase sa Kuwait at ibabase sa Dubai. Naintindihan? Okay. 595 grams. Dito natin tingnan nyo nga sa Google, silver price in the Philippines. Philippines ka muna. Kunin mo natin sa piso. So, ang gagawin po ng mga nanonood sa atin, may nanonood ba? Baka wala. Meron po. 80 na, madami na. Today. Okay. Sa mga nanonood sa atin, punta lang kayo sa website. I-search nyo ang live silver price. Oh, basta silver price live price.
yung live na price niya sa kasalukuyan, magkano ang per gram ng silver? Magkano dyan? Magkano? Ang per gram ngayon ay 60.63. Mataas na. So, tingnan nyo po ha. Okay, ang silver ngayon, per gram, ang silver ngayon per gram is 60.63. 63 pesos per gram ng silver. Ito ang presyo ng silver ngayon sa market. Ngayon yan. Kaya naman, paiba-iba ang nisab sa pagbabago ng presyo ng silver. Okay, ngayon, i-multiply natin ang 60.63 sa 595 grams, magkano? Sige nga. I-multiply nyo nga. 36,074. O, kita nyo So, ang gagawin natin, bunahin ko dito sa taas. Okay, magkano ipapakita natin? Dahil ang presyo ng silver is 60.33 ngayon. Ito ang minumultiply natin ngayon kasi baka mamaya masabi nila, anong date ngayon? February? Ay, grabe naman yung date pala ngayon. Mukhang may something Okay. Times 595. Sabi nila, February 14 ngayon, marami na namang mabubuo sa kasalanan. Maraming mabubuo sa kasalanan at pagdating naman ng eleksyon, marami namang mamamatay. Kumbaga, sa February 14, maraming nabubuo sa kasalanan. Sa eleksyon, maraming nalalagas. Bakit? Kasi nagpapatayan. Pagdating ng eleksyon, nagpapatayan. Magkamag-anak, magkakilala, dahil sa posisyon. Sa Valentine's Day, maraming nagmamahalan, di ba? At nakakabuo sa kasalanan. Okay? Okay. So, 60.63 pesos, ang presyo niya, ngayon, February 14, napaka-special sa mga non-Muslim, times 595 equals, magkano? 36,000. 36,000? Yes. 36,074.85. 74. May zero po sa... 74. Point. Please, hindi, wag na natin lagyan ng point. Ibig sabihin, kapag nagsasahod ka ng ganito, monthly, nakanisab ka na. Sa mga nanonood sa atin ng mga OFW. Ikaw ba, sister, bilang kasambahay? Kasi ang mga lagi nagtatanong, mga kasambahay ng mga kapatiran natin, mga domestic helper, ikaw ba ay nagsasahod ng 36,000? Kasi kung nagsasahod ka ng, kung nagsasahod ka ng 36,000, nakanisab ka na. Pero kung sahod mo lang 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, wala kang saka. Buwan-buwan yung stab. Hindi buwan-buwan ang pagbibigay ng saka. Yearly. Kaya lang, kailangan umabot siya ng isang stock na pera mo na nakatago. Hindi na nabawasan. Naintindihan? Kailangan, ang naka-stock na pera mo, kailangan ganito kalaki, hindi na babawasan. Kasi kung nabawasan, hindi ka magbibilang ng isang taon. Halimbawa, may pera ako ngayon na 100,000, sobra-sobra sa nisab. Tama. Nakatago. Kaso lang, pag-start ng February, hanggang sa pagdating ng December, nabawasan, naging 18. Ito na lang bibigyan ng zaka. Pero hindi pa, naobligahan, wala pa isang taon. Pagdating ng January, nagamit mo, binili mo ng motor, natira na lang 100 pesos. Wala nang zaka. Wala na. Nagamit mo na. Wala. Kaya anumang pera na itinatago mo at nagamit mo yan, pinangbili, pinang-tuition, pinangbili ng motor, pinangbili ng pagkain, o pinangkasal mo, nag-asawa ka, o ginamit mo sa anumang mga expenses, pag naubos yan at bumaba na sa nisab, halimbawa, ang natira na lang ay 30,000, wala lang zaka. Bakit? Kasi mababa na sa nisab. Walang na zaka yun. So, ang gagawin mo na lang, kung ano po yung naipon mo na sumubra ka na sa 36,000, is kunin mo lang ang kanyang 2.5%, i-divide mo lang sa 40. At kung ano yung lalabas, yun yung pamigay mo na. Yun ang zaka niya. Malinaw? Ano man ang layunin mo sa pera, take note, ang pera na itinatago mo, kahit ano pang layunin mo dyan. Nakatago sa bangko, Ustad, gusto kong i-prepare para sa pag-aaral ng anak ko.
Gusto kong i-prepare yan, Ustad. Itago yan, Ustad, para sa pag-uwi ko ng pag-exit na ako, Ustad. Ustad, gusto kong inegosyo yan. Ustad, gusto kong i-prepare yan para sa pag-aaral ko. Ano man layunin mo dyan sa nakatago na pera na yan, mayroon siyang zaka. Hindi ka tatanungin, ano bang intensyon mo sa pera? No. Basta tinago mo yan at naka-stack yan sa account mo at hindi mo ginagamit, talaga may zaka yan taon-taon. Hindi ang pagbibigay ng zaka once a year. Taon, hanggat hindi bumababa sa nisab. Kaya pinakamainam, talagang maging negosyante tayo. Huwag niyong hayaan na maubos lang yung pera niyo ng zaka. So, ang pagbibilang, hanggat hindi bumababa sa nisab, tuloy-tuloy ang pagbibilang ng isang taon. Pag bumaba na sa nisab, stop ang pagbibilang ng isang taon. Start ka naman sa pagbibilang kung nakumplito na naman ng nisab. Gan. At wala pong particular, take note, walang particular na buwan. Sabi nila, pagbibigay ng zaka, every Muharram. May nagsabi na, Ustad, magbibigay lang ba ng zaka, Ustad, every Muharram o every Ramadan? No. Nakadepende kung kailan nag-start yung nisab mo. Paki-cancel. Nakadepende ang nisab mo sa ay zaka mo, nakadepende kung kailan nag-start. Kung nag-start ka sa Muharram, ibig sabihin, every Muharram ka magbigay ng zaka. Hindi naman pwede na nag-start ka ng Muharram, saka ka magbigay. After 1 year, sumubra ka na sa Muharram na ulit, Ramadan pa, magkakasala ka na. Maliban lang halimbawa, Muharram, o siyempre, pagdating ng Ramadan, 9 months pa lang. So mag-advance na ako. Pwede yun. Kasi hindi pa nakukumpleto ang isang taon. Pero, halimbawa, lumagpas ng Ramadan, malapit ng Muharram, naisipan ko sa Ramadan ako magbigay. Pero mag-iisang taon na ako kailan? Hindi ko pwedeng hintayin ng Ramadan. Bakit? Sumubra na ako sa isang taon, kasalanan na yun. Mas better na earlier na. O early, or pag halimbawa, nag-start ka ng Muharram, pagdating ng Ramadan, mas maaga, gawin mo na lang every Ramadan, at least alam mo yung ano, at least hindi ka nasubrahan ng isang taon. So dito natin palaging ibinabase ang zaka natin sa 595 grams. Kaya walang katotohanan na ang nisab ng pera ay 3,200. Okay.